Pag-usapan po natin itong isa sa mga development at ako masaya rin dito kasi ako tingin ko talaga dito sa player na ito ay huwag sanang bitawan ng LA Lakers at yun na nga ang nangyari. Si Bando, yun hong bata pa na magaling magdepensa. Sabi nila ay kulang sa offensive na galawan pero magaling namang magdepensa, defensive player ang dating. At ang good news ay hindi nga siya ko pinakawalan. Sa halip, binigyan pa ng extension ng kontrata. 4 years, $48 million. Okay? Si Bando. Magaling po kasi yan eh. Yun yung galing ng, saan ba siya galing dati? Sa Utah Jazz, galing din ng Minnesota, tapos nitong elimination at saka nung final sa Western Conference, maganda rin ang ginawa, kahit pa paano. Pero yan na nga po. Binigyan ng bagong kontrata ng Lakers sa halagang $48 million. So parang lumalabas 12 million a year, 1 million a month. May nagsasabing overpaid, may nagsasabi naman okay lang. Pero ako, aking pong paniniwala sa aking pagsubaybay sa NBA, deserve lang na talagang mabigyan siya ng ganyang kontrata dahil magaling. Lalo na ngayon, panay ang training niya sa pagkuha ng 3-point shot at iba pa. So, nag-improve yung kanyang defensive play, tapos may offensive pa rin siyang gagawin ngayon. Kaya siguro nakita ng LA management na kailangan ito'y manatili at bigyan ng ganyang kontrata. After all, kahit ano pong sabihin ng mga fans, supporters, at ayaw o yung criticism o kung ano mang pagtutol ng iba dyan, wala naman tayong magagawa. Ang LA management din ang may control. Nakita nila, kailangan nila. Nakita nilang bigyan ng mas malaking sweldo at palagay ko matutuwa dyan si LeBron James at saka si Anthony Davis kasi lalo ngayon may report pa na hindi lang 6'8", 6'9", parang naging 60 na. Kasi nga bata, 24 years old, parang medyo tumaas pa eh. Grabe yung training niya. Para din si Hachimura na nag-improve. Hindi lang defensive player, pati yung shooting nila. So, kaabang-abang itong mga galaw at paghahanda ng LA management na kung yung mapapansin sa social media at sa media sa Amerika at sa labas ng Amerika, sila pa rin until now ang number 1 pinag-uusapan. Ano man ang mga plano at galaw ng mga players nila at ng management, kagad-agad pinag-uusapan sa media at social media. Kaya nga kinaiinggitan na sila eh. Inggit na yung ibang mga team. Lalo na yung Denver na nag-champion pero hindi na pinag-uusapan, parang alalang. Samantalang itong Lakers nung matalo at ngayon at habang papalapit na ulit yung pre-season, itong training, pre-season, tapos yung opening by October 24 ng NBA 2023-2024, talagang pag-uusapan yan. Lalo na yung unang laban nila, first game nila sa opening, kung hindi ako nagkakamali ay Golden State Warrior kaagad ng kalaban. O di ba? Parehong malakas yan sa fans ng mga Pilipino sa buong mundo. Yan po ang maghaharap sa opening sa October 24 kung hindi ako nagkakamali. So, at least isang buwang mahigit na lang ang mahihilig sa basketball ng mga Pilipino dito at sa abroad. Meron na ulit paglilibangan, meron na ulit pong aabangan kasi kaabang-abang talaga ang galaw sa NBA kasi kakaiba ho talaga ang kanilang natawag dito, ang kanilang pinapakita. Lalo na ho si AR, Austin Reeves, na magandang ginawa noong nakaraang season. Maganda rin ang ginawa sa FIBA World Basketball o FIBA Basketball World. Hindi lang sila nanalo pero maganda ang kanyang ginawa. Pakikinabangan yan. Sa ibang team, nako, talaga naman hanggang ngayon ay si Lillard ng Portland, hanggang ngayon wala pang team na papasukan. Maging si Harden, si James Harden ng Philadelphia. Hindi ho siya kontento sa Philadelphia, wala ring team pa na malinaw kung saan siya. So, habang papalapit ang October, mayroon ng training at saka pre-season, palagay ko marami pang pagbabago na alam naman natin inaabangan ito sa mga Pilipino, hindi lang ng Pilipino o hindi lang mahihilig sa basketball sa buong mundo. Okay. Ano po inyong reaksyon, comment sa isong yan. Samantala, balitang showbiz naman tayo. Dahil po ay alam mo naman, kahit weekend, ang showbiz business ay hindi ho kumukupas. Talagang yan na nagbibigay ng
malaking pag-asa, entertainment, at ano ba tawag dito? Nagbibigay ng kasiyahan sa mga senior citizen o mahilig manood ng telebisyon, lalo na po yung mga nasa bahay madalas. So, yung Tito Vic and Joey, Dabber Gods ang namamayagpag. Yung kasing kabila, yung dalawang, ano ba yung balita na yun daw isa parang hindi magtatagal. Hindi ko alam kung totoo yun. May balita na yun daw Halos Host Team or Tape Incorporated, baka hanggang October na lang payagan ng GMA Management. Ewan ko kasi hindi naman pumapalo Wala talaga, hindi talaga sila makahabol. So anyway, yung Dabber Gods talaga yung namamayagpag. Sila talaga yung inaabangan at napakataas ng, hindi ko alam kung paano nila nakuha, na-maintain yung gano'n. Kasi yung institution na sila 44 years ba naman So kumbaga sa hinahanap na sila na kasama na sa schedule ng mga senior citizen at ng mga viewers tuwing pananghalian, Tito Vic and Joey ang hinahanap. Dabber Gods, hindi ibang channel. Okay, so kaya gano'n Hindi natin talaga din malaman kung ano ang kanilang sekreto. Pero ang sekreto o ang kanilang nakikita natin, yung kanilang identity bilang mga professional at legit comedian, at saka po magaganda yung segments nila. At saka content ng kanilang mga program. Okay, very educational, tapos nakakatulong nga ng malaki doon po sa mga nangangailangan din. Meron silang sponsor para magbigay ng tulong sa mga financial, grocery o kung ano-ano mga items na pinagkakalat. So malaking bagay yun, malaking tulong yun. Yun yung na-maintain nila mula nung araw na sponsor. Kasi dami ba naman ang sponsor nila, hindi naman talaga sila mauubusan. Ganun po yung nakikita ko dyan. So enjoy lang po mga senior citizen dito at sa abroad. Huwag kayong mag-alala at yung inyong pinapanood na palabas na yan, hindi ko man kakilala ng personal pero nasusubaybayan natin, sila pa rin po ang number 1 sa telebisyon at maging sa social media. Kahit na pinipersonal na sila na matatanda na raw, alam mo pagka ang isang tao, pag pinersonal mo, lalong nakakakuha yan ng suporta, sympathy mula sa mga taong nakakaintindi at mga professional na tao. Ganun po yan. Yung sinisira ang tao, lalo na kung personal ang galaw o personal ang paninira, hindi po yan hindi po nawawala ng kakampiyan. Dumadami pa. Kasi ang pamimersonal naman sa iba sa ganitong klase ng business, ibig sabihin pikon ka, ibig sabihin talo ka, wala kang magawa kung hindi mamersonal. Ang samang image no, di ba? Kaya iso-iso lang. Hindi kayo makontento sa mga issue, pero isipin mo, sabihin mo, matatanda na yung mga yan. Di ba? Grabe, huwag nang isipin yun. Pasalamat ka, tumanda sila. Ikaw, ayaw mong tumanda? Sino bang ayaw tumanda? Yung mga taong ayaw tumanda, ibig sabihin nun, gusto mo, bata pa lang, mawala ka na, ganun ba? Pagka ang isang tao ay tumatanda, matuwa tayo. Dahil siya binibigyan ng ganong pagkakataon ng mahabang buhay. Di ba? Pagka yung tumatanda o nakakatanda sa atin, nilait nyo dahil matanda na, o sinabi nyo matanda na, parang ayaw mong tumanda. Di sige, mauna ka na mawala sa mundong ito. Ganun ba yan? Ang lupit, Kaya ingat lang po.